merong hawak ng kamera na mukhang dapat nga nagpasalamat pa siya daw doon sa taong. Pero ayon kay M. Park kung sino man daw tong tao na ito, iniisip daw niya na sobrang lakas niya at isa siyang klaseng hero. Nakikita mo dito na ang bastardong ito ay gustong maging threat sa mga kriminal. Dito mga kamanwa makikita natin na sinulatan ni Hans, papader ng kriminal. Maraming nag-iisip kung sino ba itong nakamaskara na ito, at maraming may gustong makakakita ng harapan itong tao na ito. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ganahan pa kaming gumawa ng mga ganito kagandang Tagalog recap sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng chapter 14 na ng manhwa na ito, merong isang babae na pumasok sa pinto. At times sa kanya ay tulog na naman daw itong tao na ito. Kaya dali-dali niyang ginising. At paggising niya tinanong niya kung anong oras na. Pero sinagot lang siya nito na nakatanggap daw sila ng request sa isang Awakeners Management Bureau. Yon ang lahat ng mga nangyari nung mga nakaraang krimen. Naalala nila yung pag-hold up sa mga jewelry. At ngayon naman sa pagsabog at pagpatay. Mukhang isang tao lang daw itong Dark Mage. Alam naman daw nila na ang mga krimen ay pataas ng pataas. Pero sa totoo lang makakatulong naman sa kanila itong tao na ito. Kaya nagulat ng kasama niyan ang isang mamatay tao ay hindi pwedeng sabihan ng ganyan bagay. Kaya nagalit itong babae na ito kasi naguguluhan siya sa mga nangyayari. Naisip pa nga ng babaeng ito na what if isali daw itong Dark Mage na ito sa mga guardian. Pero ang sagot lang ng kasamahan niya na alam daw niyang nakaka-stress ang trabahong ito kaya please huwag na siyang gumawa ng mga nonsense. At bumalik na daw sa trabaho. Babalik naman tayo kay Hans. Mukhang maganda ang gising niya kahit mukha siyang villain sa ibang tao. Pero ang importante sa ngayon ay medyo mapayapan ang Korea sa ngayon. At mas importante na mag-focus na sa ibang mundo. Pabalik tayo sa ibang mundo, isang matandang lalaki ang tuwang-tuwa at umiiyak na nakita niya ulit ang dalawang bata na ito. At para kay Hans mukha naman daw okay na itong taong ito. Pero isip-isip niya kung masamang taong ito, handa daw siyang gamitin ang mga pangil niya para sa taong ito. Buti na lang at mabuting tao ito at nagpasalamat pa kay Hans. Sa sobrang tuwa ni Diana mapayakap na lang siya kay Hans para sa lahat ng nagawa niya. At para naman kay Hans, wala lang daw iyon at magkikita daw sila sa susunod. At mas mabuti na mag-behave na daw ito at alagaan niya ang sarili niya. Pero sabi ni Diana medyo nag-worry daw siya kaya Hans dahil parang nagbago ang personality niya. Nagulat naman si Hans na totoo ba talaga na nagbago ang personality ko. Naalala ng ating bida na nag-transfer siya ng negative emotion kay Hans at itong si Hans ay naging isang attention seeker. At sa kabilang banda itong Hans na pangalawa ay na-develop naman ang pagiging kalmado at medyo seryoso na personality. Pero kahit ano mangyari natanong na lang ni Diana si Hans na totoo ba talaga naalis siya. At sumagot naman na siguro kailangan niya na talagang umalis. Kaya pumunta siya sa Talia Kingdom capital city ng Talaria. At meron siyang isang rason kaya siya pumunta sa lugar na ito. At ang Talaria ay isa sa pinakamalaking sanctuaryo ng realm. At bigla na lang naisip ni Hans na what if magsamon siya ng pang-apat na avatar niya. At nagsama nga siya at pinangalan niya itong Henrich. Ang nasama niya ay merong isang unique skill na warrior body. At mas lalong lalakas ito kapag nakakuha siya ng mga experience at training at ma-improve niya pa ang kanyang combat. Napagtanto kasi niya na hindi pwedeng lagi na lang siyang nagtatago bilang isang vampire sa lugar na ito kaya nagsamon siya ng isang normal na tao para hindi na rin siya mahalata. Kaya binigay na ni Hans ang kanyang pera kay Henrich. Bakit binigay niya ang mga gintong ito doon sa matanda? At para kay Henrich lahat daw ay dinededicate niya sa ating Lord at maging isang paladin sa hinaharap. Kung ibang clone ni Hans ay undead, dark mage, at vampire, o creature man siya ng darkness o kahit ano man yan. Gusto niya na ang clone na ito ay maging isang holy sword na mag-earn ng respect para sa lahat. Kaya gusto niyang maging honorable paladin, pero sa totoo niyan mukhang harem ang iniisip ng ating bida. Sa sobrang tuwa ng mga tao doon, napalaki ang ngiti sa mukha ng tao na ito. At kaya daw niyang gawing isang malupit na paladin ang ating bida sa pamamagitan ng isang personal training. Nalabis namang kinagulat ng kalbo. Ang lalaking pala ito ay si Marco. Ayon kay kalbo, kahit gaano pa daw kalaki ang denonate ng ating bida, ay masasabi mo pa rin daw ng isang strangers itong tao na ito para maging isang paladin. Pero natawa na lang si Marco dito at wala daw dapat ikabahala. Ang masamang motibo, yun daw talaga ang totoong nature ng isang paladin training. At napan na lang ang ating bida. Pero hindi niya akalain na sobrang hirap pala ng training na ito para maging isang paladin. Hindi niya akala na kailangan ganito pala ang training na ito. Buwan na pala ang nakakalipas nung ginawa niya ang training na ito. At hindi niya alam na ganito pala kahirap ito, mukhang nagsisisi na ang ating bida.
At para sa kanya ay mukhang grupo daw ito ng mga malalaking manyakis. Sa kalagitnaan ng kanyang training, tinawag ang recruit number 12. Mukhang nakalimutan daw ata nito ang instruction na huwag daw huminto ng manalangin during training. Habang ginagawa niya ito, sinasabihan siya ng lalaki na mag-focus siya sa pag-recite ng mga prayers niya. At sinisigawan siya habang ginagawa niya ito. At ayon dito, kaya daw gamutin ang mga sirang katawan niya sa pamamagitan lang ng pag-pray. Tuwang-tuwa naman ito habang ginagawa niya ang pag-training. Mapaisip na lang ating bida ano ba ginagawa ng mga ito. At meron naman sa kabila na pinapalo yung likod niya ng mga matutulis na bagay. Yung isa naman ay iniipit niya ito sa muscle niya. At para sa ating bida, mukha daw mga tanga itong mga ito. Sa likod ng ating bida, merong nag-uusap na mukhang maganda daw ang na-recruit niya. Nakain daw hindi pa daw na-baptize ang ating bida ay mukhang na-manage. At ang kanyang mga muscles sa shoulder ay na-develop ng maganda. Papaisip na lang ating bida na bakit pinag-uusapan nila yung katawan ko para nakakainis iyon. Parang mga mukhang manyakis at ang mga ito, sabi ng ating bida. Napabuntong hininga na lang ang ating bida at halos 3 buwan na pala siya simula nung nagsimula siya ng kanyang training bilang maging isang paladin. Malaki na rin ang pinag-improve ng ating bida. At meron tumawag sa likod niya at tinawakan siya sa braso. Nagulat siya at inalok siya na sumali daw siya sa Sarche session nila. Nalabis na kinagulat ng ating bida dahil para sa kanya mga mukhang manyakis daw tong mga ito. Kaya dali-dali siyang humindi. Para sa ating bida nakakadiri daw ang training na yon. Habang nakaupo sila dumaan ang isang archbishop na si Lechius ng Central Church at si Sir Toskin. Kilala ito ng ating bida dahil nakalaban niya na ito gamit ang skeleton na si Hans. Naalala niya ang kanilang labanan. At ngayon naman daw ay bumalik na galing sa expedition. Na ang expedition na yon ay walang ibang ginawa kung hindi hanapin si Hans buong oras noon. Dadako naman tayo sa isang baptism ceremony. Dito tinatawag isa-isa ang mga babautismuhan. Nagtataka ang kaibigan ni Heinrich kung bakit parang napaparami ang kailangan bautismuhan nung mga nakaraang araw. Pero tingin ni Heinrich o ni Hans, unang ating bida na mukhang alam daw niya ang rason. Mukhang gusto daw nilang i-track kung nasaan ba talaga ang Immortal King successor. Kaya kailangan nila ng maraming recruitment para sa paghahanap nito. Kahit ano daw mangyari mukhang makakatulong pa daw ito sa kanya. Gamit daw ang kanyang bagong persona at ang kanyang mind hub mukhang malaking tulong ito. Sa isa ng binabanggit ng mga bagong recruit at isa-isa na ding sinasabi ang oath at pat ng paladin. Dito makikita natin na in-execute na ang pagbaptism at susunod na ang ating bida. Habang ginagawa ang pag-execute ng baptism sa ating bida, meron siyang naisip na idea na kailangan muna niyang itago ang iba niyang persona at ilabas lang ang emotion of faith ni Heinrich kung sakaling ang highest priest ay mag-extract ng mana sa kanya. At gumamit siya ng mind hub para ma-filter ang lahat ng distrust at dub sa kanya at ang matira ay si Heinrich lang. Kung medyo nalilito kayo mga kamanwa, parang tinago lang muna ni Heinz ang 3 niyang avatar at tinira lang niya si Heinrich para ma-avoid ang pagkakaroon ng mali during baptism niya. After ng baptism, ginawa niyang himove lahat ng channel ng mental strength ng kanyang avatar kay Heinrich. At nagulat ang lahat dahil lumabas ang malaking dilaw na liwanag kay Heinrich. Sinabi ng highest bridge kay Heinrich na i-recruit daw siya, pero instead na Heinrich binago niya ito at ginawa niyang Sir Heinrich. Dahil nagpapakita daw ito ng sobrang lakas ng divinity power sa kanyang baptism, at siya daw ngayon ay isa sa mga part ng senior priest. Labis na namangha ang highest priest kay Heinrich. At merong nag-pop up na system window na sinasabi na ang avatar daw na si Heinrich ay nakatanggap ng skill na holy baptism. Natuwa naman si Heinz dahil gumana daw ang kanyang plano. At ngayon daw ay kumpletong naloko daw niya itong mga ito. Merong lumabas na dilaw na krus at meron namang humipo sa kanya sa ulo. Sa kabilang banda naman asar na asar ang ibang member ng Knight. Dahil sa ilang buwan na nilang paghahanap sa Immortal King hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakikita. At sa ginagawa nilang trabaho ay hindi man lang sila nakakuha ng suporta mula sa Kingdom of Thalia. Sumakit na ang ulo nila kakahanap kung saan ba talaga nagtatago ang Immortal King. Bakit mo akong pinanghihinaan na sila ng loob? At mukhang gusto na nilang i-disband ang unit sa paghahanap sa Immortal King na si Hans. Napabuntong hininga na lang itong Knights na ito at iniisip kung ano daw ba talaga ang dapat niyang gawin sa mga ganitong klase ng panahon. Nang makita niya si Heinrich na nagte-training sa labas, at mukhang namangha siya kay Heinrich after nitong matalo ang kanyang kalaban. Nagbigla na lang lumabas ang system window ni Heinrich na sinasabi na, "Repeated training has granted the entity newfound insight, you have gained the skill Paladin combat technique." After ng baptism kay Heinrich, nagkaroon siya ng extreme regeneration sa kanyang katawan na dahilan para mabilis siyang gumaling. At inabot niya ang kamay niya sa kaibigan niya para itayo ito.
Pero napaisip si Heinrich kung sapat na nga ba talaga ang kanyang ginagawa. Kailangan pa ata niyang i-push ang sarili niya para mag-improve pa siya. Nang biglang merong knight na nagsalita sa likod niya at sinasabi na ang kanyang divinity matches daw ba ay Instructor higher paladin. Nalabis na kinagulat ng ating bida at ng mga kasamahan nito dahil hindi basta-basta ang nag-approach sa kanya. Pero dahil hindi makakasagot ang ating bida sa gulat, sinabi na lang nitong knight na ito na kulang pa din daw sa experience ang ating bida. Napa-thank you na lang ang ating bida sa knight na ito na si Sir Toskin. Pero nagulat ang ating bida na inabot ni Toskin, nakamaya sa ating bida at inalok siya na sumali daw ito sa kanya.